Pangatlong Kabanata, Romano-Kristiyano, Constantino. Buhay ni Flavius Valerius Constantinos. Ating bisitahin ang yugto ng panahon na siyang pinagkaugatan ni Constantino. Simulan nating tunghayan ang kanyang pinagmulan at kilalanin natin ang kanyang ama na si Marcus Flavius Valerius Constantius. Sa mga sumunod na panahon ng kasaysayan, kinilala din siya sa taguring Constantius Chlorus ng mga manunulat ng kasaysayan dahil sa kanyang kaputian, subalit hindi ito ginamit na palayaw sa kanya habang siya ay nabuhay. Sa mga panahon ng kapanganakan ni Constantino, ang Imperyo Romano ay pinamamahalaan noon ng lupon ng apat na pamunuan o tetrarkiya. Binubuo ito ng dalawang nakakatandang emperador o Augustus at dalawang nakababatang diputado o Caesar. Ang mga ito ay sina Augustus Diocletian o si Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, si Caesar Maximian at mga nakababatang diputado na sina Galerius at Constantius Chlorus. Si Constantius Chlorus ay ama ni Constantino. Sa antas ng kapangyarihan ng dalawang diputado, si Constantius Chlorus ay sumusunod noon kay Galerius. Si Emperador Augustus Diocletian ang nakakatandang emperador na may hawak ng Asia Minor, Ehipto, Syria at Mesopotamia. Si Caesar Maximian na kasamang emperador ang may hawak ng Italia, Espanya at Aprika. Samantalang si Diputado Galerius ang namuno ng Balkan at Pannonia at si Diputado Constantius Chlorus ang namuno ng mga probinsya ng Gaul at Britanya. Si Constantius Chlorus ay nakatala sa kasaysayan na Marcus Flavius Valerius Constantius na naging emperador na Caesar magmula 293 hanggang 305 ng kapanahunan ng Panginoon o 293 AD hanggang 305 AD. Sa sumunod na panahon, siya ay naging Emperador Augustus hanggang sa siya ay namatay. Sa ilalim ng tetrarkiya, samahang apat na pamunuan, pinaghahati-hati nila noon ang pamumuno sa apat na unit ng administrasyon sa buong Imperyo Romano. Ang bawat unit ay pamunuan ng isang nakakatandang pinuno na Augustus at kanyang nakababatang diputado. Ang mga Augustus ay sila ang tagagabay at tagapayo ng mga nakababatang diputado. Ang pamunuang apat ay itinalaga para mapanatag ang pamamahala at maiayos ang problemang hierarkiya o tungkol sa halilihan ng susunod na mamumuno. Subalit noong dumating ang taon na 310 ng kapanahunan ng Panginoon o 300 AD, nagsimulang nagkabitak ang pamahalaang tetrarkiya dahil sa paglagpas na ng 20 taon at nakalaan na noon ang pagretiro ng dalawang bahagi ng lupon ng pamunuan mula sa kanilang estado. Isa pa, dumagsa rin ang mga banta ng pananalakay ng mga tagalabas ng imperyo, kagaya ng mga taong tinawag nilang barbaro na mga galing sa Persya. Mayroon ding mga tribong Alemanni at Franco at mga tribong Visigodo o Visigoth na galing sa Skandia na ngayon ay kilala ng Scandinavia at nagbabantang maging panganib ang mga ito sa anumang oras. Sila ay maaring lumusob. Ito ang sitwasyon ng mundong Romano noon na kinapanganakan ni Constantino. Si Constantino ay panganay na anak ni Constantius Chlorus na sa panahon ng kapanganakan niya, si Constantius Chlorus ay isa pa lamang na mataas na opisyal sa militar sa pamunuan ni matandang Emperador Augustus Diocletian. Ayon sa panulat sa Historia Augusta na lupon ng mga natipong talambuhay sa kasaysayan, si Constantius ay sundalong anak ng ginoong nagngangalang Flavius Eutropius at ng kanyang asawang si Claudia na ina ni Constantius at anak ng dating Crispus na kapatid ng mga magkakapatid na mga naging emperador na sina Claudius Gothicus at Quintilius. Si Constantius ay tubong Illyria na ipanganak siya sa probinsyang Moesia Superior
o Serbia na sa modernong panahon, sa rehiyong Romano na tinawag na Illyricum. Ang Illyricum ay siyang rehiyon sa kanlurang bahagi ng peninsula ng Balkan. Ito ay siyang lugar na ngayon ng Albania, Kosovo, Serbia, Slovenia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina at bahagi ng Croatia sa silangang Europa. Si Constantius ay naging kasapi ng Protectore Augusti Nostri sa ilalim ng emperador na si Aurelian sa panahong 270 hanggang 275 ng kapanahunan ng Panginoon o 270 hanggang 275 AD. Ang Protectore Augusti Nostri ay titulong iginagawad sa marangal na lupon ng mga piling-pili na opisyal militar na matapat sa emperador at mga nabubukod tangi sa kanilang kakayahan, katapatan at mga katangian bilang sundalo. Nakilaban siya sa bandang silangan laban sa mga tauhan ng tumiwalag na imperyong Palmyrene sa ilalim ng pamunuan ni Reyna Zenobia. Opisyal noon si Constantius Chlorus sa hukbo militar noong ang hukbo militar ni Reyna Zenobia ay pinagwagian at sinugpo ng dating naunang emperador ng Roma na si Marcus Aurelius Probus o Emperador Aurelian. Natamo ni Constantius Chlorus ang ranggong tribunus sa army at naiangat siya sa posisyong praeses o gobernador sa probinsya ng Dalmatia. Noong nagtapos ang kanyang termino bilang gobernador, siya ay iniangat sa pagiging praefectus praetorio o komandante ng mga personal na gwardiya ng emperador. Sa mga sumunod na taon pagkatapos na naipanganak si Constantino, na unang anak ni Constantius, si Constantius Chlorus ay naging diputadong Augustus ng pamunuang Diocletian at siya ang naatasang namuno sa bahagi ng imperyo na sumakop sa Gaul at Britanya. Naipanganak si Constantino sa lugar na Naissus na ngayon ay kilala na sa pangalang Niš sa timog na bahagi ng bansang Serbia. Isinilang siya sa ika-27 ng Pebrero. Hindi masiguro kung anong taon siya talaga naisilang. Subalit ayon sa mga mananaliksik, ito ay nasa taon na 272 ng kapanahunan ng Panginoon o maari ding 273 ng kapanahunan ng Panginoon o 273 AD. Sa pagtunton ng mga mananaliksik sa kasaysayan tungkol sa mga ninuno ni Constantino, mayroong natunghayan silang lumabas na mga pagbanggit o mga kaganapan sa kasaysayan na makapagbibigay ideya tungkol sa estado sa buhay ng ina ni Constantino na si Helena at maging sa pinagsimulang kabataan ni Constantino. Ayon sa kwento, noong 280 ng kapanahunan ng Panginoon o 280 AD, isang kabataang mataas na opisyal ng militar na nagngangalang Constantius Chlorus ay nagkaroon ng ugnayan kay Helena na taga Bithynia sa Asia Minor. Sa kanyang kabataan, si Helena ay nanilbihang trabahante sa bahay tuluyan na ginagawang paupahan ng kanyang ama. Dito niya nakilala si Constantius Chlorus noong taong 272 o 272 AD. Nagbunga ang kanilang relasyon at ipinanganak si Constantino. Kagaya ng kanyang ama, sa mga sumunod na taon, pinili din ni Constantino ang maging militar. Masalimuot at mapagsubok ang panahong naghanda sa kanya at sa kanyang naipalad na gagampanang katungkulan. Nagsimula ito sa kanyang murang edad. Pinapunta noon ni Constantius si Helena at ang batang si Constantino sa korte ni Augustus Diocletian sa Nicomedia sa silangang bahagi ng imperyo. Ito ay siyudad sa Turkiya na kilala na ngayon sa ngalang siyudad ng Izmit sa probinsya ng Kocaeli. Kaya si Constantino ay nagbinata sa bandang silangan ng imperyo sa korte ng matandang emperador Diocletian sa lugar ng Nicomedia na ngayon ay modernong Izmit sa Turkey. Naedukahan si Constantino sa pinakamataas na antas sa Latin at Griego. Bagamat bihasa siya sa parehong lengguwahe, mas nagugustuhan niya ang Latin at ito ang kanyang gamit sa kanyang mga pangaral
na pagkatapos ay isinalin sa Griego. Nag-aral din siya ng literatura, filosofiya, mitolohiya at teatro. Ulirang anak si Constantino. Lumaki siya sa pag-aaruga ng kanyang ina bago siya napapunta sa kanyang ama. Noong ang kanyang ama na si Constantius Chlorus ay naging emperador ng kanlurang bahagi ng imperyo, kinuha siya ng pamunuang Diocletian mula sa kanyang ina at pinapunta siya sa korte ng matandang emperador na Diocletian upang doon ay makapag-aral siya at masanay sa buhay militar. Naihiwalay man siya sa kanyang ina, subalit ang kanyang paggalang at pagmamahal dito ay nanatiling gabay sa kanya. Noong 289 ng kapanahunan ng Panginoon o 289 AD, naputol ang kaugnayan ni Constantius Chlorus at ni Helena dahil nahirang na diputado ng emperador si Constantius at siya ay ipinakasal kay Flavia Maximiana Theodora o Theodora na anak na pangaman o stepdaughter ng emperador na si Maximianus. Si Flavia Maximiana Theodora ay anak ni Emperatriz Eutropia na asawa ng emperador pero anak ng Emperatriz si Theodora sa una niyang asawa na si Afranius Hannibalianus. Si Afranius Hannibalianus ay isang komandante militar ng Romano militar na diniborsyo ni Eutropia upang maging asawa siya ni Emperador Maximianus. Ang pag-asawa ni Constantius kay Theodora ay bahagi ng kasunduang politika para mapatibay ang mga alyansahan sa pamunuan. Sa mga panahong iyon, ang pag-aasawa sa mga sinaunang Romano ay instrumentong gamit sa kanilang mga alyansang politika. Ito ay karaniwang kostumbre, lalong-lalo na sa mga nasa matataas na estado ng lipunan. Ang pag-aasawa ng mga pamilyang nobilidad ay inaayos upang maglikha at magpatibay ng mga pag-uugnayang politika at sa pagpapalakas ng pwersang ekonomiya dulot ng napagsamang malaking yaman at mga ari-arian. Nagkaroon ng mga kapatid si Constantino sa ama. Ito ay sina Julius Constantius, Flavius Dalmatius, Eutropia, Flavia Julia Constantia, at Anastasia. Galing sa angkang hindi maharlika si Constantius Chlorus, subalit kanyang kagitingan sa militar ay katangi-tangi. At ito ang nagdala sa kanya sa tugatog ng karangalan. Ang kanyang dignidad at estado sa buhay ay pangunahin ang kahalagahan. Politika ang dahilan ng kanyang pag-aasawa kay Theodora. Ito ay isang panigurong pamamaraan para mapatibay ang kanyang estado sa pamunuan. Ang bantog na pangalang Chlorus na idinagdag sa kanyang pangalang Constantius ay sanhi ng kanyang pagiging napakaputi. Ayon sa manunulat na si Eutropius, si Constantius Chlorus ay isang katangi-tanging tao na puno ng mga dakilang katangian. Nais niya na ang mga tao sa mga probinsya at mga pribadong tao sa kalahatan na magiging mayayaman at hindi siya mahiligin sa mga benepisyo para sa tresorerya ng estado. Mayroon siyang pinamamahalaang bahay na napakasimple, nakapagbakasyon, at siya ay magsaganap ng pagdiriwang para sa maraming kaibigan. Ang mga mesa ay nilalagyan ng mga pilak na kubyertos na mga hiram sa bahay-bahay. Hindi lamang siya mahal ng mga tao sa goal, sinasamba rin nila siya dahil pasalamat sila sa kanyang pamumuno at naiwasan nila ang mga kahina-hinala at nakakatakot na kababalaghan ni Diocletian at ang sumasabog na kawalang pakialam ni Maximianus. Sa kanyang promosyon noong taon 293 ng kapanahunan ng Panginoon o 293 AD bilang Caesar o nakababatang emperador sa korte ni Maximianus, nagpalit ng apelyido si Constantius Chlorus. Ang kanyang buong pangalan ay naging Flavius Valerius Constantius Caesar Herculius dahil bilang alituntuning kaugnay ng kanyang promosyon, inampon siya ni Emperador Maximianus. Naiatas sa pamunuan ni Constantius ang mga teritoryo ng Romano Imperyo sa Hilagang Kanluran. Ito ang mga lugar na pinakamapanghamon at palaging nanganganib.
dahil ang Britanya at ang pampang ng Kanal ng Gold ay nasa kamay ng rebeldeng imperyo ni Carausius at kanyang mga kaalyado na mga Prangko. Mahalaga noong mapag-isa ni Constantius ang kanyang pinamunuang bahagi ng imperyo at ang pamumuno ni Carausius bilang de facto na emperador ay sagabal at panganib sa kanlurang bahagi ng imperyo na hawak ni Constantius. Dito nasubok ang kakayahan ni Constantius Chlorus bilang emperador. Sino ba si Carausius? Si Carausius o Marcus Aurelius Mausaius Carausius ay kasapi ng katutubong Menapia na umangat bilang isang komandante ng militar Romano. Nahirang siya noong una bilang komandante ng armada sa Boulogne, kung saan siya ay naatasang magpaalis sa mga piratang lumulusob-lusob sa mga mandaragat sa kanal ng Inglaterra sa bandang dalampasigan ng Armorica at Belgica. Napaghinalaan siyang nagpapaubaya sa mga pirata na magsagawa ang mga ito ng paglusob at mandarambong at magnakaw bago niya sinasalakay ang mga ito, at pagkatapos ay kinukuha niya ang mga natipong mga kayamanan na ninakaw ng mga binihag niyang mga pirata. Dahil dito, hinatulan siya ni Maximian na mabitay. Tumakas si Carausius patungong Britanya, nadala ang kanyang armada at idineklara niya ang sarili niya na emperador ng Britanya at Hilagang Gaul. Nagtatag siya ng pamunuan na tumagal ng 7 taon. Noong taon na 288 ng kapanahunan ng Panginoon o 288 AD, naghanda si Maximian ng pagsalakay kay Carausius, subalit nabigo ito. Noong taong 273 ng kapanahunan ng Panginoon o 293 AD, nagsagawa ng operasyon si Constantius Chlorus para mabawi niya ang bahagi ng imperyong inaagaw ni Carausius. Kinulub niya si Carausius sa kinaroroonan nito sa pamamagitan ng pagkubkub niya sa puerto ng Gesoriacum o Boulogne-sur-Mer at sinakop niya ang Batavia sa delta ng Rhine. Nagtagumpay siyang magpalaya sa mga Prangko na kaalyado ni Carausius. Habang kainitan ng labanan, ang tesorero at pangunahing ministro ng pamunuan ni Carausius na si Allectus ay may sariling ambisyon sa pamunuan. Pinaslang niya si Carausius at siya ang sumakop sa posisyong pamunuan. Subalit, ang ambisyon ni Allectus ay nagtagal lamang ng 3 taon. Naglunsad si Constantius Chlorus ng operasyong paglusob kay Allectus upang alisin siya sa pamunuan noong taon 296 ng kapanahunan ng Panginoon o 296 AD. Pinaglayag ni Constantius ang kanyang puwersa sa ilang dibisyon at pinamunuan niya mismo ang isa mula sa Bononia. Subalit naantala siya ng pansamantala dahil sa masamang panahon sa karagatan. Isa sa kanyang dibisyon, ang pinamunuan ng kanyang tauhang praetor na si Julius Asclepiodotus ang nagsamantala sa makapal na hamog na nangkulob sa karagatan upang maiwasan niya ang mga bapor ni Allectus. Ang mga bapor na ito ay nakaestasyon noon sa Isle of Wight, isang pulo sa may timog na dalampasigan ng Inglaterra. Dumaong si Asclepiodotus sa malapit sa tubigan ng Southampton at doon sinunog nila ang mga bapor ni Allectus. Napilitang umatras ang puwersa ni Allectus mula sa Pampang, subalit naharangan sila ng isa pang dibisyon ng armada ni Constantino. Sa naganap na labanan sa Calieva at Trebatum na Silchester na ngayon, napatay si Allectus. Isang lupon ng hukbong Romano ni Constantius na noon ay napahiwalay sa pangunahing bahagi ng armada dahil sa makapal na hamog na humarang sa kanilang pagtawid sa kanal Inglaterra ang nakapansin sa mga natirang mga tauhan ni Allectus. Karamihan sa mga ito ay mga Prangko. Ayon sa kwento, hinabol ng mga Romano ang mga ito sa Londinium, London na ngayon, at doon sumuko ang mga Prangko sa kondisyong mapayagan silang umalis sa Britanya.
Pumayag si Asclepiodotus, subalit lahat ng mga sumukong sundalong Prangko sa bandang huli ay napaslang. Pinugutan sila ng mga ulo at itinapon ang mga ito sa ilog ng Galobrok. Isinagawa ito ng mga kaalyado ng mga Romano na mga nakatira sa kaharian ng Gwynedd o Venodosia na Norvalia. Noong nakahabol sa kanyang mga hukbo si Constantius, natapos na ang labanan na isinagawa ng kanyang mga tauhan. Sinalubong siya ng mga Britano at itinuring siyang kanilang tagapagpalaya. Nabawi at nasakop muli ni Constantius ang Britanya at nasugpo niya ang pagsugod ng mga Alemanni. Kinalaban din niya ang mga tribong Picto ng Britanya at matatag niyang ipinagtanggol ang mga teritoryong Romano sa kanyang pamunuan. Nagkaroon siya ng mapayapang pamumuno ng ilang taon. Samantala, sa mga panahon na yon, ang kanyang anak na si Constantino ay nanatili sa silangang bahagi ng imperyo habang siya'y sumisibol sa pagbinata. Mataas siyang lalaki at may tayong maharlika. Maliksi at matalas siya sa isip at pag-oobserba. Wala siyang takot sa labanan, subalit mahinahon sa panahon ng kapayapaan. Sa kanyang asal, namamalas na ang kagilasan at kapusukan ng kanyang kabataan ay disiplinado at sa halip ay nananaig ang kabaitan at ugaling pagkamaingat. At kung mayroon man siyang iniisip na ambisyon, lumalabas na wala siyang pagnanasa o hilig sa mga kasiyahan. Ang kapangyarihan ng Imperyo Romano sa silangan ay solido at buo habang si Augustus Diocletian ang naghahari. Nagsimulang nagkabitak ng lamat ang pamamahala at ito ay nauwi sa malaking hidwaan noong taon 305 ng kapanahunan ng Panginoon o 305 AD dahil si Augustus Diocletian ay voluntaryong nag-abdikar upang mamuhay siyang pribadong mayamang tao. Kaya ang pamamahala ng gobyerno ay naipasakamay sa mga diputado na sina Galerius at Constantius na ama ni Constantino. Alinsunod sa alituntunin ng batas ng imperyo, bilang bahagi ng pag-angat ni Constantius mula sa nakababatang emperador tungo sa pagiging Augustus o nakakatandang emperador, kinailangang ampunin ni Constantius si Severus o Flavius Valerius Severus na ininomina ng nag-abdikar na Maximianus. Ayon sa kondisyon, kinailangan ni Constantius na tratuhin itong bilang anak at bilang Caesar o diputado na emperor sa kanluran. Ang pag-aampon ay karaniwan noong gawin ng mga pamilyang nobilidad at maharlika sa Roma. Ang mga naunang mga emperador Romano ay dati nang nang-aampon ng kanilang magiging mga tagapagmana sa posisyon kagaya noon ni Augustus, noong inampon niya si Tiberius at noong si Claudius ay inampon niya si Nero. Ang pangunahing dahilan ng pag-ampon ng tagapagmana ay upang masiguro ang pagkakaroon ng isang mayroong kakayanan na kahalili na naihanda ng mahusay para sa kagampanang ito, lalong-lalo na kung ang magpapamana ay wala siyang angkop na natural na anak. Ang gawing ito ay inasahang paraan upang mapanatili ang katatagan at maiwasan ang maaring pag-aaway-away para sa poder. Gayunpaman, hindi ito garantiya na ang transisyon ay palaging mapayapa. Si Severus ay galing sa pamilyang plebeo na taga-Iliria. Umangat siyang mataas na opisyal sa hukbong Romano at matagal ng kaibigan ni Galerius, kaya siya ang pinili ni Galerius na diputado ni Constantius. Samantala, ang mapayapang pamuno ni Constantius ay hindi lamang tinanggap ng maluwag ng mga tao, kundi nagustuhan nila talaga ito. Hindi naglaon at ang kanyang pangalan ay naging bantog dahil sa kaibahan niyang mamuno sa mabagsik at malupit na pamamaraan ng matandang Maximianus. Sa mga panahong iyon, ang inaalala ni Constantius ay ang kanyang anak na si Constantino na nasa silangang korte ng imperyo sapagkat ang pamunuan doon ay ipinasa na ni Diocletian kay Galerius. Kinuha doon ni Diocletian ang batang Constantino sa kadahilanang siya ay nag-aaral at nagsasanay. Kaya noong pumalit si Galerius kay Diocletian na emperador,
napapunta si Constantino sa pangangasiwa ni Galerius. Ang totoo niyan, ginamit ni Galerius ang sirkumstansyang ito na motibo para gawing lihim niyang piyansa si Constantino na panghahawakan kay Constantius na ama nito. Dahil sa mga panahong iyon, si Galerius ay labis na mapaghinala at walang pagtitiwala. Ang bata ay siyang paniguro niya para mapasunod niya si Constantius Chlorus sa anumang kanilang idemanda para sa silangang imperyo. Hindi rin kaila siyempre kay Constantius ang motibo na ito noong may mga ilang buwan ang nakaraan kasunod ng pag-abdikar ni Diocletian at napaangat si Galerius bilang emperador. Sa isang tiempo, inatasan ni Galerius si Constantino para pamunuan niya ang nangungunang unit ng Caballeria de Abance na sumulong sa lusak sa kalagitnaan ng ilog Danube. Inatasan din si Constantino na sumuot sa isahang pakikipaglaban sa mabangis na leon. Pinagtangkaan din itong patayin sa mga pangangaso at sa mga digmaan. Subalit palaging nakakailag at nagtatagumpay ang kabataang Constantino. Ayon sa alamat na kwento, noong lumabas ang leon na kinalaban ni Constantino, ang mabangis na leon umano ay nasa malubhang kalagayan, samantalang si Constantino ay may mga galos lamang na kanyang hindi ininda. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, bumalik si Constantino sa Nicomedia mula sa Danube na may dalang bilanggong galing sa tribong Sarmatay at ibinaba niya ito sa paanan ni Galerius. Gustuhin ng mga tao at mga sundalo ang kabataang si Constantino. Karaniwan noong ipinagkakapuri siya ng mga ito at sinasabing tunay siyang karapat-dapat sa ranggo ng Cesar. Ang napansin ni Galerius na paghanga ng mga tao kay Constantino ay lalo lamang na nagpasilakbo sa kanyang kinikimkim na kalooban dahil noon pa man ay mainit na ang dugo niya kay Constantino. Magalitin ang pag-uugali ni Galerius at kung siya man ay iginagalang ng kanyang mga taong mamamayan, minsan-minsan lamang siyang bumababa sa kanyang mataas na pag-uugali para gustuhin siya ng mga ito. Ang kanyang kabantugan pagdating sa sandatahan at ang kanyang pagwawagi noon sa labanan laban sa mga Persyano ay nagdadagdag na nagpalaki sa kanyang ulo. Batid ni Constantino ang mga panganib na nagbabanta sa kanya hanggat nasa korte siya ni Galerius. Ang kanyang pagtubo at pag-unlad at ang kanyang pagiging sundalo sa militar ay nakasalalay sa pagligtas sa kanya ng kanyang ama na si Constantius Chlorus. Hindi rin kaila kay Constantius Chlorus ang umiigting na panganganib sa kanyang anak sa korte ni Galerius kaya paulit-ulit siya noong sumusulat na nanghihiling na ipadala sa kanya si Constantino. Palagi naman noong gumagawa ng mga dahilan si Galerius na hindi mapapunta si Constantino sa kanya o kayaman palagi siyang nag-aantala. Noong tagsibol ng 305 o 305 AD, nagkaroon ng hindi mapaghihinalaang rason si Constantius Chlorus para tawagin si Constantino. Nagmensahe siya kay Galerius at hiniling niya na bigyan ng pagkakataon si Constantino na samahan siya sa kanyang kampanya sa Britanya. Pagkatapos ng magdamag na inumang sayahan ni Galerius sa korte na kasama si Constantino, pumayag si Galerius sa hiling ni Constantius. Agad na naghandang tumakas si Constantino mula sa korte ng Nicomedia bago magbago ang isip ni Galerius. Hindi siya nagbigay ng anumang pahiwatig na aalis siya sa mga tao ni Galerius at nagpanggap siyang hindi nalalayo ang kanyang estado sa kalasingan ni Galerius para hindi magduda sa kanya ang mga gwardiya at patayin siya. Malakas ang kutob niya na tatabangin siya ng mga tauhan ni Galerius. Kaya noong makakuha siya ng tsansa, sumakay siya sa kabayo at pinahagibis niya ito sa kanyang pagtakas ng walang lingong likod. Noong magising sa Galerius sa kinabukasan, nasa malayong-malayo na siya para mahabol pa. Nakatakas si Constantino at naiwasan niya ang paghabol sa kanya hanggang sa nakarating siya sa goal at makasama niya ang kanyang ama. Naghahanda noon si Constantius ng ekspedisyon militar laban sa mga taong Picti
mga mababangis na mandirigma ng tribong Kelta na nagtatangkang lumusob sa Britanya mula sa norte. Kinatagpo ni Constantino ang kanyang ama sa Bononia na dating tinawag na Gesoriacum o modernong Bologne sa Pransya, at magkasama sila sa kampanya ng labanan sa Hilaga patawid sa Britanya. Magmula Bononia, tumawid sila sa kanal ng Inglaterra papuntang Britanya at tumungo sila sa Eboracum o York, kung nasaan naroon ang malaking kwartel militar ni Constantius. 1 taon na nagkasama ang mag-ama sa pakikipaglaban sa mga Pikti na si Constantius ang namuno at ang kanyang anak ang diputado. Noong matapos ang bakbakan at naitaboy na ang mga sumalakay na mga tribo, tuluyan nang nagkasakit si Constantius at binawian siya ng buhay sa tabi ng kanyang panganay na anak. Bago siya nalagutan ng hininga, idineklara ni Constantius ang kanyang suporta sa paghalili ni Constantino sa kanya sa ranggo na Augustus o Emperador. Ipinasakamay din nito sa kanyang anak ang kanyang katungkulan bilang ama sa kanyang pamilya, ang pag-aalaga sa kaligtasan ng kanyang mga nakababatang mga anak kay Theodora at mga kapatid ni Constantino sa ama. Naging matapat sa kanyang pangako si Constantino sa kanyang ama. Kanyang itinaguyod ang kanyang mga kapatid sa kanilang pag-aaral. Pinamahalaan niya ang kanilang pag-aasawa ng mahusay at siniguro niyang maipagpatuloy ang dignitas ng kanilang mga buhay at nang natamo nila ang mga angkop na karangalan sa estado. Ang kanyang mga nakababatang kapatid ay mayroong disposisyon ding mahinahon at mababait. Naging masunurin sila ng lubos sa kanilang nakakatandang kapatid. Kanilang iginalang ang kanyang mga desisyon at natamasa nila ang pagpapala ng kanyang kahusayan at kabaitan. Dito magtatapos ang kabanatang ito. Tunghayan natin ang mga susunod na mga pangyayari sa susunod na kabanata.